Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 29, 2026, Biyernes ng ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Pedro chapter 4 verses 7 to 13. Mga pinakamamahal, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang sa kapakinabangan ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Malapit na pong matapos ang buwan ng Mayo. Ilang araw na lang, tayo po ay magdiriwang naman ng kapistahan ng banal na Santatlo. Na noong nakalipas na linggo ay ating inalala ang pagbaba ng Espiritu Santo. At sa ating unang pagbasa, binabanggit ni Pedro na tayo dapat ay maglingkod ayon sa tinanggap nating kaloob mula sa kabutihan ng Diyos. Sabi nga niya na kung ikaw ay binigyan ng biyaya ng paglilingkod, maglingkod. At bilang mga katiwala, nararapat lamang na sabi niya, mahalaga po na tayo ay marunong magtimpi. Panatilihing malinaw ang pag-iisip nang sa ganon ay makapagdasal tayo ng mabuti. At higit sa lahat, yung magmahalan ng tapat na siyang napakagandang paalala sa atin sa araw na ito. Sa mga nangyayari sa ating lipunan, talagang maganda na mayroon din talaga nagpapaalala kung ano na nga ba nangyayari sa ating mga pag-uugali, ano na ba nangyayari sa values natin, nasa na nga ba ito. Dahil hindi tayo magkakaroon ng isang mapayapa o masayang buhay kung hindi natin isi-self-check ang bawat isa. Minsan nagiging o kadalasan akala natin nasa tama tayo, akala natin mabuti ang ating ginagawa pa, at lalo tigit, akala natin tayo ay naglilingkod pa. Pero kabaliktaran na ang nangyayari na tayo na ang pinaglilingkuran at tayo po ang nagdidemand ng mga bagay na hindi nararapat para sa isang lingkod na tinawag. So, at muli, ipaalala na bawat isa sa atin ay may tinanggap na kaloob, no, biyaya mula sa ating Panginoon. Kaya sikapin natin na makapag-contribute tayo sa lipunan, makapagbigay tayo ng ating sarili sa atin pong simbahan. Dahil nangangailangan ng tulong at kailangan ng bawat isa yung pakikibahagi para nang sa ganon ay maikalat natin mabuti ang mabuting balita na ibinilin ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad at ispinasa naman ito sa atin. So sana po maging mapagtimpi tayo sa ating mga nararanasan. Maraming pagsubok, mahirap maglingkod, pero kailangan natin ng mahabang pasensya nang sa ganon ay
maunawaan natin ang mga taong ating pinaglilingkuran sa kabila ng kakapusan nila ng pangunawa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.